Aklat ng Mateo Kapitulo 11. At nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba gayong paririto o hihintayin namin ang iba?" At sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nakakakita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagakalalakad, ang mga kaitongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga duka ay ipinangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sinumang hindi makasusumpong ng anumang katitisuran sa akin." At samantalang ang mga ito'y nagsisiyaon ng kanilang lakad, ay nagpasimula si Jesus na magsalita sa mga karamihan tungkol kay Juan. "Ano ang nilabas ninyo upang masdan sa isang tambo na inuuga ng hangin? Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamtan ng mga damit na masiselan. Narito ang mga nagsisipanamit ng masiselan ay nangasa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kaysa isang propeta, ito yaong tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinapanganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila sa kanya. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ang mga taong marahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin ay siya'y si Elias na naparirito. Ang mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Datapwat sa ano ko itinutulad ang lahing ito, tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan na sinisigawan ang kanilang mga kasama. At sinabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nagsipanimbitan kami at hindi kayo nangahapis. Sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinuman. At sinabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. At ang karunungan ay inaaring ganap ng kanyang mga gawa. Nang magkagayoy, kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinagagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan, sapagkat hindi nila nangasisisi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung si Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na gawa sa inyo, malao na dising mga agsisi na may mga damit na magaspang at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na
mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung ang sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa inyo'y ginawa, ay mananatili sana siya hanggang sa araw na ito. Datapot sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpamayahan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa sa iyo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa iyo Ama, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, at sa iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. Magsiparito sa akin kayong lahat ng mga nangagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Salamat po sa Diyos.